Saan naimbento ang playing cards? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung saan naimbento ang playing cards at paano ito naging isa sa pinakasikat na libangan sa buong mundo. Kung akala ninyo ay ginawa lang ito para may maipangtungit si Tito tuwing reunion, abay napakalayo niyan sa tunay na kwento. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Mirmao. Salamat sa suggestion mo. Kung gusto nating hanapin ang pinagmula ng playing cards, kailangan nating bumiyahe pabalik sa China noong panahon ng Tang Dynasty. Mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Noon pa lamang ay bihasa na ang mga Tsino sa paggawa ng papel. Habang ang ibang bahagi ng mundo ay nagsusulat pa sa balat ng hayop o pergamino, sila ay gumagawa na ng iba't ibang papel para sa sining, pagsusulat, at kalaunan ay para sa mga laro. Naniniwala ang maraming historiador na ang pinakaunang playing cards ay lumitaw bandang ika-9 na siglo. Ngunit hindi pa ito katulad ng mga barahang hawak natin ngayon. Ang mga unang cards ay mas kahawig ng pinaghalong game cards at paper money. Isipin ninyo na parang naglaro ka ng Monopoly gamit ang perang papel na may bonus minigames. Medyo komplikado pero exciting. Noon pa lamang ay napagtanto na ng tao na pwedeng pagsamahin ang estratehiya, suwerte, at kaunting yabangan sa isang simpleng laro. Pero alam naman natin ang tao, kapag may magandang imbensyon, hindi iyan mananatili sa isang lugar. Parang milk tea lang. Isang tindahan ngayon, bukas ay may 5 na sa bawat kanto. Sa pamamagitan ng kalakalan sa Silk Road, unti-unting naglakbay ang playing cards mula China patungong India, Persia, at kalaunan ay sa gitnang silangan. Habang lumilipat ito sa iba't ibang kultura, nagbabago rin ang disenyo. Ang bawat bansa ay naglalagay ng sarili nilang estilo. Para itong adobo, pare-parehong adobo, pero iba ang timpla ng bawat pamilya. Ang dating simpleng cards ay nagkaroon ng mas magagandang artwork, iba't ibang simbolo, at mas organisadong mga patakaran sa paglalaro. Kaya kung tutuusin, ang playing cards ay isa ring biyahero. Mas marami pa itong napuntahang bansa kaysa sa kapitbahay mong laging nakapost ng travel goals. Pagsapit ng ika-14 na siglo, dumating ang playing cards sa Europa. Dito nagsimula ang malaking pagbabago. Dahil uso noon ang mga hari, reyna kabalyero at maharlika. Isinama nila ang mga karakter na ito sa mga baraha. Kaya kung nagtataka kayo kung bakit may king, queen at jack, hindi iyon dahil may gumawa ng reality show noon. Refleksyon iyon ng lipunan noong panahong iyon. Dahil mahal ang paggawa ng bawat card, ang mga unang deck ay ipinipinta pa ng mano-mano. Ibig sabihin, ang may-ari ng deck noon ay malamang mayaman. Hindi ito laruan ng ordinaryong tao. Isipin ninyo kung ang isang deck ngayon ay nagkakahalaga ng isang bagong kotse. Sigurado, bago mag-shuffle ang may-ari, magsusuot muna siya ng gloves. Unti-unti lamang naging mas mura ang cards nang maimbento ang printing press, kaya mas maraming tao ang nagkaroon ng pagkakataong maglaro. Ngayon, napansin ba ninyo na halos lahat ng modernong playing cards ay may 4 na simbolo? Hearts, diamonds, clubs, at spades. Hindi ito random na drawing ng board na artist. Ang disenyong ito ay naging popular sa France noong ika-15 siglo dahil mas madali itong iprint kaysa sa mas komplikadong simbolo ng ibang bansa.
At dahil mabilis gumawa ng maraming deck, kumalat ito sa buong Europa. Ang hearts ay madalas ikinokonekta sa emosyon o simbolo ng puso. Ang diamonds ay kayamanan. Ang clubs ay tila representasyon ng pamalo o halaman, habang ang spades ay may kaugnayan sa pala o sandata. Pero syempre, sa Pilipinas, iba ang ibig sabihin kapag nakita mong puro mababang cards ang hawak mo. Ang ibig sabihin ay, malas ka lang talaga. Hindi kasalanan ng history. Habang tumatagal, hindi na lamang laro ang playing cards. Ginamit din ito sa magic shows, fortune telling, mathematics, psychology, at maging sa military training. Oo, class! Ang simpleng deck ng cards ay ginagamit pa ng ilang sundalo upang sanay ng memorya at mabilis na pagdedesisyon. Samantala, ang mga salamangkero naman ay ginagawa itong instrumento para mawala ang alas sa harap mismo ng inyong mga mata. Ang nakakatuwa, kahit alam nating may trick, nagpapalakpakan pa rin tayo. Parang kapag sinabi ng nanay mong hindi ako galit, alam mong may plot twist na darating. Ginagamit din ang card sa probability lesson sa paaralan. Dahil napakagandang halimbawa ito ng statistics. Kaya kung dati ay iniisip mong walang silbi ang probability, tandaan mong kahit ang baraha ay naging professor na rin sa math. Sa panahon ngayon, maaaring digital na ang maraming laro, pero nananatiling buhay ang playing cards. Hindi ito nangangailangan ng internet, battery, update o monthly subscription. Kahit brownout, pwede pa ring maglaro. Kaya nga noong unang panahon hanggang ngayon, ito ay naging simbolo ng bonding, kompetisyon, at minsan ay friendly na asaran. Ang pinakaunang playing cards ay pinaniniwalaang naimbento sa sinaunang China noong Tang Dynasty, bago ito kumalat sa iba't ibang bahagi ng Asya, Gitnang Silangan at Europa. Habang naglalakbay ito, nagbago ang disenyo, simbolo at paraan ng paglalaro hanggang maging pamilyar na hearts, diamonds, clubs at spades ang ginagamit natin ngayon. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at magkikita-kita tayo sa susunod na episode. Hanggang sa muli, class!